Welcome back, everyone! This is part 2 of our ongoing story about Emily, isang kwentong puno ng emosyon, pamilya, at paghahanap ng lakas ng loob para ipaglaban ang sarili. Kung hindi mo pa napapanood ang part 1, make sure to check that out first para hindi ka mabitin. Pero kung ready ka na, simulan na natin ang kasunod na kabanata. Alam ko ang totoo at alam kong wala akong ginagawang masama, pero hindi ko pa rin maiwasang masaktan. Mahirap hindi masaktan kapag mismong kapatid mo ang nananadya sa'yo sa publiko. At hindi doon nagtapos. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang lumabas ang mga patama sa group chat ng pamilya. Matagal ko na yung na-mute, pero isang hapon, tiningnan ni Tyler ang phone niya at sinabing, Emily! Baka gusto mong makita to! Sunod-sunod ang mga mensahe. Rachel. Nakakalungkot kapag inuuna ng pamilya ang mga maliit na tampuhan kaysa sa pagmamahalan. Chris. Hindi ko maintindihan. Akala ko, mas maayos tayo kaysa dito. At syempre, si Mike. Ang paboritong, ako ang panganay kaya alam ko ang lahat. Nagpahayag rin, hindi ko akalaing ang dami mong galit na kinikimkim, Emily. Nakakalungkot. Sinisira mo ang relasyon natin dahil sa nangyari noon pa. Tinitigan ko ang screen, galit na galit. Hindi pa rin nila naiintindihan. Ginagawa nilang parang ako ang nagpapalaki ng maliit na isyu, na para bang hindi nila ako isinantabi buong buhay ko. Gusto kong sumagot. Gusto kong ilabas lahat ng ginawa nila at ipamukha sa kanila kung gaano sila kaipokrito. Pero alam kong walang patutunguhan. Gagamitin lang nila iyon para sabihing ako'y drama queen, hindi stable, o kung ano pa mang dahilan para hindi nila ako inang kasalanan. Kaya ginawa ko ang huling inaasahan nilang gawin ko. I left the group chat. Kinagabihan, tumawag si Mama. Alam kong narinig na niya ang tungkol sa group chat dahil pagsagot ko pa lang, sigaw na agad ang bungad. Emily, ano bang problema mo? Hi Ma, sagot ko ng malamig. Huwag mo akong sisimulan sa ganyang tono, singhal niya. Alam mo bang nasaktan mo ang mga kapatid mo? Sinisira mo ang pamilya natin. Nasaktan? Napatawa akong mapait. Buong pagkabata ko, hindi nila ako pinapansin. Pero ngayon, nasaktan sila? Sige nga. Napakasama ng ugali mo, sabi niya. Ganyan ka na talaga, mahilig kang magkimkim at gawing tungkol sa'yo ang lahat. Doon ako tuluyang napuno. Ako ang nagkikimkim? 10 taon lang ako nung ikinasal si Mike. 10. Umiyak ako kasi gusto kong dumalo. Pero, ang sabi niyo, hindi ako mahalaga para isama. At hindi doon natapos. Paulit-ulit niyong pinadama sa akin na hindi ako kabilang. Nakiusap ako na makadalo sa kasal ni Rachel at ang sabi niya, hindi raw makatarungan. Matagal na yun! Sagot niya na parang wala lang. Oo, pero dala-dala ko pa rin ang sakit hanggang ngayon. Kayo ang nagdesisyon noon na hindi ako importante. Bakit ngayon bigla niyo gustong maging parte ng buhay ko? Hindi siya sumagot. Sa halip, sinubukan niyang baliktarin ang sitwasyon. Hindi ito tungkol sa mga kasal, Emily. Ikaw itong lumalayo sa pamilya dahil sa sama ng loob. Si Tyler siguro ang nag-uudyok sa'yo, ano? Ma, huwag mong idamay si Tyler. Wala siyang kinalaman dito. Ito ay tungkol sa akin. Sa wakas, na-realize ko na hindi ko na kailangang magtiis para lang matanggap niyo ako. Lumambot ang boses niya, para bang biglang naging mapag-alalang ina. Emily, hindi mo naiintindihan. Sa huli, pamilya lang ang matitira sa tabi mo. Ang mga kaibigan at karelasyon nawawala. Pero ang pamilya, panghabang buhay. Hindi, sagot ko ng matatag. Ang tunay na pamilya, nagmamahal. Sumusuporta. Hindi iyan ang ginawa niyo sa akin. Umiiyak siya. Malalakas at dramatikong iyak
na alam kong pang-guilt trip lang. Ikaw ang magsisisi balang araw, Emily. Sabi niya habang umiiyak. Hindi ako naniniwalang mangyayari yan. Sagot ko bago binaba ang tawag. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang lahat. Binablock ko si Rachel at Chris sa social media dahil hindi ko na kinaya ang mga patama. 2 beses tumawag si Mama kay Tyler. Siguro umaasang mapagbabago siya ng isip ko. Hindi niya sinagot. Tapos, nag-email si Mike o actual email tungkol sa kapatawaran at pagkakaisa ng pamilya. Nag-quote pa ng Bible verse tungkol sa paglimot ng galit. Hindi ko sinagot. Isang gabi, nag-usap kami ni Tyler habang naglalabas ako ng sama ng loob. Parang sinasadya nilang palabasing ako ang problema. Hindi nila nakikita kung gaano kabaluktot yung ginawa nila. Na ilang taon nila akong binalewala. Tapos sila pa yung galit nung nagsimula akong tumayo para sa sarili ko. Alam mo kung ano talaga yon, sabi ni Tyler. Hindi sila galit dahil hindi sila invited. Galit sila kasi hindi ka na nila makontrol. Parang sinuntok ako sa dibdib sa sinabi niya. Tama siya. Buong buhay ko, tinrato nila ako na parang extra lang, parang pwede nilang iset aside kung kailan nila gusto. Pero ngayong ako na ang nagdesisyon para sa sarili ko, hindi nila matanggap. Siguro, makaka-move on rin sila, sabi ko, kahit hindi ko sigurado kung totoo. At doon sinabi ni Tyler ang bagay na talagang tumatak sa akin. Baka sila, baka hindi. Pero kahit ano pa man, hindi mo na problema yon. Tama siya. Sa wakas, na-realize ko, hindi ko utang sa pamilya ko ang kahit ano. Hindi ko utang ang oras ko, ang atensyon ko, at lalong hindi ko utang ang imbitasyon sa kasal ko. 1 linggo pagkatapos, nag-text si Papa. Maikli, pero punong-puno ng guilt. Emily, hindi na okay ang mami mo. Sobrang nasasaktan siya sa lahat ng ito. Baka pwede mong pag-isipan uli. Matagal ko tinitigan ng text bago sumagot. Baka dapat inisip niya, yan noon pa, nung paulit-ulit niya akong binalewala. Sinend ko, tapos binablock ko na rin ang number niya. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, pakiramdam ko ay malaya ako. Ang mga linggo bago ang kasal ay kakaibang halo ng excitement at tensyon. Sa isang banda, sobrang saya ko na pakasalan si Tyler at tuparin ang pangarap ko simula pagkabata. Pero sa kabilang banda, parang anino pa rin ang drama ng pamilya ko. Lagi na lang nariyan. Hindi na tumatawag sina Mama at Papa. Siguro kasi nakablock na sila. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay tapos na ang panggugulo. Isang araw, tumawag si Aunt Linda. Hindi ko siya nakausap ng ilang taon, kaya agad akong nagduda. Pagkasagot ko pa lang, dumiretso na siya sa punto. Emily, iha, hindi ko maintindihan kung bakit pinalalaki mo ito ng ganito. Sabi niya sa tono niyang matamis pero nang mamaliit. Pamilya pa rin sila. Hindi tama na hindi mo sila isinama sa kasal mo. Napabuntong hininga ako habang hinigpitan ng hawak sa telepono. Aunt Linda, hindi lang ito tungkol sa kasal. Ilang taon na akong nasasaktan. Hindi ko nababaguhin ang desisyon ko. Pero pamilya sila, giit niya. Para bang sapat na rason yun para kalimutan ng lahat. Siguro hindi nila sinadyang saktan ka noon. Hindi mo ba pwedeng palampasin at ikaw na lang ang mas nakakaintindi? Pumikit ako. Pinipigil lang sarili na hindi sumabog. Ang pagiging mas nakakaintindi ay hindi nangangahulugang palagi kang magpapagamit. Minsan, ibig sabihin nito ay unahin mo na ang sarili mo. Tahimik siya sandali. Narinig ko ang mabigat niyang buntong hininga. Well, sana hindi mo ito pagsisihan. Darating ang panahon, mamimiss mo ang pamilya mo at baka wala na sila sa tabi mo. And that's the story. Raw, real, and maybe a little too close to home for some. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, don't forget to hit like and comment below.
Ano ang gagawin mo kung ikaw si Emily? Would you have done the same? At kung bitin ka pa, good news. Abangan ang part 3 ng series na ito. Malalaman na natin kung tuluyan na ba talagang mapuputol ang koneksyon ni Emily sa pamilya niya or may pag-asa pa para sa pagbabago. Subscribe para hindi mo ma-miss and thank you for watching. Kita-kits sa susunod na video.